Fort Magsaysay. So that being the case, ang kanyang immediate superior would be the Commanding General of the Philippine Army. I could not recall who it was at that time. Then after that, susunod na po ang Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos po niya, diretso na po ang chain of command sa Presidente. Bakit po hindi kasama ang Secretary of National Defense? He is merely the principal civilian advisor of the President on matters of defense. So, yun na po, lilinawin lang po natin yung chain of command, ano? Kasi nabanggit po kanina. Hindi ko lang ma-recall sino ho yung mga nakaupo sa mga position na yon at that time that General Palparan was the division commander of the 17th Infantry Division. Okay, may nabanggit ka, i-discuss a while ago, but Palparan being one dead in assassination attempt. Ambush. Now, is it possible that what he did, yung accusations against him, could have been the product of a personal vendetta against him? Well, ganito hindi ko, up to now, hindi ho natin alam kung ano pa ang motibo dun sa pag-ambush sa kanya. It can be one of two things. It could be one, retaliation for whatever he has done. As I mentioned, he was a very effective battlefield commander. So may mga effects po yan on the ground. It might have been retaliation for that. Or it could be what you suggested, that there was some personal agenda. Hindi, on his part, kasi siya yung nakusahan. Okay. Hindi ba maaari can we consider that fact that he was nearly killed, kaya siya bumabawi na yun? Actually, kung re-reviewin po natin ang mga antedating events po bago nung kanyang ambush, even at that time sa Mindoro, matunog na po siya. Naging mas matunog nga lang siya nung nasa 7th Infantry Division na po siya. So, whether they wanted to liquidate an effective battlefield commander, that would be the basis of speculation. Or pwede rin natin sabihin, yung kanyang bangis ay epekto na nung naging tangka sa buhay niya. It could have been either those two things. So, of course, all of that remains speculation kasi wala naman po tayong first-hand information to say either way, ano? Yan pala, gusto ko lang i-confirm yung sinabi ni Congressman Hayes. When I was still in the service, and narinig natin na before pa ng ambush ni General Palparan sa Mindoro, although I was not in the Army, I was in the Marine, naririnig na po natin ang exploits ni General Palparan. No? Ang sinasabi sa amin ng mga classmates namin na is very hardworking, decisive battlefield commander. So marami siyang na-accomplish at sa standard ng mga sundalo, hinahangaan si General Palparan dahil sa kanyang mga ginagawa. So ang ano na natin doon, there should be a limit doon sa pag-perform ng mandates natin at maging lesson din yan na dapat may sinusunod tayo na rules of engagement. So sa tingin ko naman, kaya nga importante yung direction and guidance ng isang leader, no? Especially the Commander-in-Chief and the Chief of Staff when it comes to the conduct of their commanders. Kasi paghahayaan natin yan, sabi ko nga, mayroong toleration on the part of the commander, igagawa na gagawa yan ang subordinates natin. So, importante na maliwanag sa commanders kung ano ginagawa. Sir, on another topic lang. May balak meron daw mga congressmen na nagbabalak na ipa-ethics na si Congressman Tino for what he did. Susuportahan niyo ba yung reklamo against Tino? Actually, as a matter of fact, that will be the second such case that will be filed against him. For the record, wala po ako doon sa meeting na yon.
But as soon as I will get the facts surrounding that incident wherein he divulged the contents of an executive meeting, I will definitely support an ethics case. Kasi po, pwera na po doon sa, ang punto naman po dito, may nalabag po ba? Huwag na po muna nating pag-usapan yung batas. Pag-usapan muna natin yung rules and regulations ng House of Representatives. At the very least po, kung titingnan po doon, baka meron po. So definitely, if that is the case, I would support any such action. Any second the motion? Oh, Sami. For the record also, I was not part of that meeting also. So, on my part, I would like to see first the allegations so far as the complaint against Congressman Tino with the Ethics Committee. I think from the allegations, we would find out whether certain rules, regulations of the House were violated, or to a certain extent, certain criminal laws were violated. So far as wiretapping laws,